Unfold. Chill. IBC 13. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng King's Herbal Food Supplement. Sinasabi natin, mag-ingat po mga kababayan. Dahil nga, importante ay masigla. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Dr. Cecil Catapa. At sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, sana okay kayo. Ay, napakinggan po. Ito ang Oras ng Kings! Okay ang kalusugan. Okay ang kabuhayan. Ira, pag-usapan natin ngayon yung mga over. Kagaya nung mga over in love. Yan. Di ba? Bad trip yun eh, di ba? Selos ng selos yung mga yan. Selos. Oh, di ba? Over sa tamis. Naku! Nakaka-diabetes, di ba? Diabetes yan. Oo. Diabetes. Over sa bait. Naku! Kahit mabait, over din yan, di ba? Sinasamantala yan ang mga over sa bait. Over sa yaman. Over sa yaman. Inuutangan ng inuutangan, di ba? Di ba? Di ba? Totoo naman. Hindi maganda yan eh. May mga ilang over na maganda. Over sa exercise. Pero hindi rin maganda Hindi sa maganda. katawan. Masosobrahan yung muscle mo. Over sa ganda. Over sa ganda. Na-offend ako. O hindi. Sabi nga nila, alam mo, the old will collect or will suffer from the excesses of the youth. Yan. Parang ganon. Oh, Ibig sabihin, kasi. kasi kung nung bata ka, OA ka okay ka, Oo. pagtanda mo, sisingiling ka. Sakit sa likod. Oo, sabi. Kaya di ba, pag over ka sa sweet, magiging diabetic ka. Yan. Diba? Pag over ka sa selos, baka heartbroken ka. Yan. Pwede yan, di ba? Yan. So, yan ang problema sa mga over. Speaking of over, mapapawaw kayo sa kwento ng trending personality na ito. Pasok, King's Herbal Correspondent Emil Saba. Sobra ang naging epekto ng pandemya sa buhay at kabuhayan ng maraming tao. Higit isang taon na pero marami pa rin ang tila nawawala ng pag-asa. Bumandera sa mga balita sa TV at social media ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan. Bagamat may mga ayuda na inilaan, marami pa rin ang nakita natin na panlilimos ang nakitang paraan. Mula nang ianunsyo ang lockdown at tigil pasada, Marso ng isang taon, nanlumong sa biyahe ang jeepney driver na si Ralphie De Juan, 45 anyos. Isa akong jeepney driver, hindi kami nakapasada. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan para makakita ko ng paghanap buhayan ko para sa aking pamilya. Maraming gumugulo sa isip at puso ni Ralphie noon. Paano ang kanyang pamilya kung hihinto siya sa pamamasada? Nag-iisip ka kung paano ka makakita ng pagkakitaan mo araw-araw. Siyempre, kagaya ko, naghahanap buhay ako, nangungupahan ako, may pamilya ako. Naging matatag si Ralphie sa gitna ng pandemya. Nakatulong raw ang ayuda pero hindi ito sapat para sa mahabang lockdown. Makalipas lang ang 6 na buwan, bumalik sa kalsada si Ralphie. Hindi na niya hawak ang manibela, kundi ang inassemble niyang kariton at ginawang tindahan. Gumawa ko ng paraan para makita ko ng sarili kong paghanap buhay ako. Malakas naman ang loob ko na makakita rin ako ng pag-aanuhan ko ng hanap buhay. Sa araw-araw na nakatambay lang ako dito, sa amin, pabalik-balik nga doon sa garahe, pabalik ako dito sa bahay. Nakikita ko doon ng mga retaso, kagaya ng mga narugtong-dugtong ko na yan, ng mga kahoy doon. Kaya iba, pinagkakalat-kalat ko sa mga sopa. Gawa ko ng ganyan na naidugtong-dugtong ko siya hanggang makagawa ko ng ganyan. Mula sa pinuutang na 5,000 piso ng kaibigan, nagsimula si Ralphie. Nagtinda ng banana Q pero nalugi. Sabi niya, ang natirang 2,000 piso ang huli niyang alas para makabangon. At ang paggawa at pagtinda ng pare sa kalsada ang naisip niyang paraan.
Alas 5 ng umaga, inihanda na ni Ralphie ang mga sangkap at rekado para sa kanyang itinitindang pares. Sa kalsadang ito, nakapwesto ang dating jeepney driver. Nagpapasalamat siya at tuloy-tuloy ang kanyang mga customer. Masarap po dito. Lagi po kaming kumakain dito. Tapos mababait po yung mga nagtitinda, si kuya tsaka yung asawa niya, si ate. Saka yung mga laman nila sa dila pa lang mga dudurog na kasi sobrang laki. At good serving din sila. Dayuhin niya to! Kumikita si Ralphie ng 500 hanggang 800 piso, sapat na raw para maitawid nila ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Puyat, pagod, pero ang diskarte at kasipagan may magandang maidudulot. Sa kagaya kung nakaranas ng ganitong hirap, wag lang tayo mawala ng pag-asa, laban lang tayo at saka gawin lang natin yung the best para sa pamilya natin. Posible raw na hindi na siya magbalik sa pagiging jeepney driver. Kahit pa raw namimiss nito ang manibela ng jeep na pinapasada. Sabi pa niya, hindi madali at marami pa rin sakripisyo sa araw-araw. Pero tuloy ang ikot ng buhay para sa ating kabida-bida. At kami sa King's Herbal, saludo sa katatagan at diskarte ng dating jeepney driver at ngayon magpapares na si Ralphie De Juan. Maraming salamat sa King's Herbal Food Supplement sa binigay na aking tulong at malaking bagay ito sa aking pamilya. Maraming salamat ulit. Maraming salamat. Pinainom ko na po siya ng King's Herbal. 5 days pa lang po. Nagulat kami. Tumayo na siya sa kwarto. Alam ba ninyo, lahat ng sobra, bawal, masama. Chiropractors, we are doctors that care for the spine. King's Herbal Plus, available soon in all Watsons nationwide. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare-herera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare-herera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare-herera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare-herera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare-herera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng King's Herbal Food Supplement. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Kare Herrera, at ikaw po ay ginamit ng Panginoong Diyos na makatuklas ng food supplement na King's Herbal. Salamat po sa Panginoong Diyos at natulungan po niya ako na wala po yung pagiging negatibo ko sa buhay at guide po niya ako sa maayos at maganda. Maraming pong salamat sa Panginoong Diyos. Kay Kahirera naman po, nagpapasalamat ako at nakadiscover po siya ng King's Herbal na nakakatulong po sa naramdaman ko po na sobrang sipon at sa dysmenorrhea po. Maraming salamat po. Ngayon, natutuwa na yung asawa ko, gawa ng wala na akong nararamdamang mga sakit. Araw-araw akong umiinom ng King's Herbal. Pag ginagawa ko itong maintenance para lalong gumanda yung aking katawan. Ako po ay nagpapasalamat kay Kare Herrera, nakadiskubre ng King's Herbal. Siya po ay ginamit ng Diyos upang kasangkapan para po makatulong sa aming may mga karamdaman. Higit po ako nagpapasalamat sa Diyos.
karamihan sa atin, sinisita natin yung mga pananakit ng katawan natin at ang sinasabi natin dahil ito sa napakaraming bagay. Mali ang posisyon natin sa pagtulog, mali ang pagkilos natin, mali ang pag-abot natin. Actually, may mga ilang bagay tayong nangyayari sa katawan natin na hindi natin napapansin. Yung mga minsang pag-stretch natin ng kamay natin, ng hita natin, ng paa natin, may nangyayari na ho sa loob. Hindi ho natin napapansin to. Ngayon, may makakasama tayong isang kilalang chiropractor sa Pilipinas. Bakit ho chiropractor? Kasi ang chiropractor ho, ang trabaho niya ay i-realign, iayos yung mga posisyon ng mga joints natin, tsaka mga buto natin. Ipapaliwanag ito sa atin ng ating expert, ng ating chiropractor expert na si Dr. Rob Walcher. Same bisita natin ngayon. Magandang araw, Dr. Rob. How are you today? I'm very, very good. Thank you for having me. I'm honored to be here today. Okay. What does a chiropractor actually do? Okay, good question, good question. So chiropractors, we are doctors that care for the spine. Everybody knows we care for the spine, right? Yes. And our joints. But the main purpose of our spine is to protect an organ called our central nervous system. That is our brain and our spinal cord. Yes. And so what happens is we develop stress on our spine that ultimately affects the nerve, and that leads to health problems. So chiropractors care for the spine and nervous system. I see. I see. Does it also help those people who suffer stress and fatigue? Absolutely. I mean, because everything is stress. We have three types of stress that we're constantly under. Physical stress, that's things that we're doing daily, such as seated positions, what we do for work, falling down, crossing our legs, exercise, that's physical stress. And then we have chemical stress. That's things that we're taking in, such as pollutants in the air, what we eat, medication, smoking, that's chemical. And then we have emotional stress. So that's thinking about our finances, our children, relationships. So absolutely, so chiropractors, we alleviate that stress by caring for the spine, improving the nerve communication. I see. Okay, I'll just go back to the spine. Yes. Generally, when we are stressed, when our body goes into a stressful situation, whether it's mental, it's physical, our spine takes a lot of that pressure, right? When we're stressed, our shoulders bunch up, our back gets stiff, and our spine takes all of that pressure. Yes. And so what does that kind of thing do in your profession? So obviously the stress, it affects a couple things. It affects the mobility of the joints. So our joints, they change. For example, our neck, as we go through life, straightens. Our head goes forward. Gravity's bringing us forward. And so of course that's going to affect the mobility of the joint. And so joints, they need to move to get nutrients. Our fingers, our elbows, shoulders, our vertebrae are the same. They need to move to get nutrients. So what happens is as we go through life without that mobility, the disc begins to wear down. So by 40, we start to show signs of arthritis in our joints. So actually decay, much like our teeth, only it's in our spine. Also, the second thing that's happening is that stress is affecting the nerve communication to our muscles, our organs, and our immune system. So that is going to affect how we function. That is going to lead to malfunction, muscle spasm, injury, maybe back pain, maybe numbness, maybe headaches. Those are manifestations. Those are the symptom, the reaction of the stress on the nerve. I see. Yes. Okay, so now that we know the kind of stress, the kind of defects that a malfunctioning spine does to us, and now that we know that what a chiropractor really does for us in treating that spine, what are those that you help for those who suffer stress over fatigue causing this situation? Yeah, so usually as we go through life, into our 20s, we start to develop some aches and pains, maybe some chronic tension, maybe some headaches, maybe some back pain. Again, so all the stress, whether it's emotional or physical, it's accumulating. And so as we age, those symptoms get worse. And so usually people present to our office with these back pains, headaches, numbness, tingling. And so chiropractors, we address that by caring for the spine, alleviating the stress on the joint and the nerve so the body starts to function, the body starts to heal. But chiropractic is so much more than that. Chiropractic can help with asthma, allergies, digestion, acid reflux. So chiropractic is really for total health
and wellness. It's a holistic approach to health. So it's really not for back pain, it's really just to improve the function of your body so your body can function optimally. I see. So what you're saying is that by fixing up our spine, there is a whole bunch of other health problems that can be addressed. Yes, because remember, it's much more than our spine that we are improving. We are improving the function of the nerve. So say this, for example, this nerve here is communicating to our heart. Yes. If there's stress on that nerve, of course, that could lead to malfunction. That could lead to problems to your heart. Yes. So by alleviating that stress, by removing that interference, improving the function, we can help with hypertension. So studies show chiropractic is great for blood pressure problems. So we're being particular here. Are you suggesting that there are certain types of chiropractic treatments that can address certain issues, health issues in our body? Yes, absolutely. So people that come in with stomach problems, of course, we know which nerve is communicating to the stomach, so we target those specific nerves. Whether it's reproductive, maybe it's a painful menses, irregular menses, we can help with those problems by targeting the lower lumbar problems. Up in here, of course, you got the heart, the lungs. As you go down here, you got the kidneys and stomach. So we can improve the communication of those nerves. Now, I will say this, chiropractors, we do not promote that we can cure anything. What we do is we allow the body to heal itself. So that's a very important distinction. We don't cure asthma. We allow the body to cure itself. I see. Yes. Okay, what you guys, I have probably not said at the start of this interview, is that Dr. Rob is married to one of the most beautiful Filipinas ever, Miss Patricia Javier, all right? And you guys have been like together for quite a while. Yeah, we've been married for 15 years now. The beautiful Amazing, marriage, huh? beautiful marriage. Anyway, you are both advocates of health and wellness. Yes. And I am sure by the way you guys look, you've been very healthy, you've been practicing this, what you preach. But during this lockdown, look at me, look at what happened to me in the lockdown. What are you guys doing to keep, you guys are sexy. How can you guys keep doing that in lockdown? Well, you know, I mean, by this point in my life, chiropractic is, I mean, being healthy is an absolute habit, and it's really about creating healthy lifestyles, whether that's through eating properly, exercise, having a proper mental attitude through chiropractic. But that's the key, is we've developed these healthy habits. We're cooking together, you know, obviously we exercise. We try to get our kids involved, you know, even during the lockdown, you know. So, you know, whether you're stuck inside or you have the capability to get outside, the key is to make it fun, especially with the children, and create those healthy habits so you can continue to stay healthy. You do things together. Do you exercise together? Exercise, yeah. We play sports together. Again, we have a little bit of a luxury outside where we live. We can get outside. We're not trapped inside, so we have that. But whether you, even if you're inside, you can still do fun things in the house, you know, together. But it's all about creating those healthy habits. I see. Yeah. And, you know, I'd like to ask this because most everyone, even me, if I'm sick, I always go for the drugs, for the medicine. I always go for the doctors who will prescribe me medicine. There was a stage in my life when I won't do that. I'd rather go run if I feel something off in my body. And if I feel something off in my system, I do my exercises. I used to do weights a lot. These days, some people say it must not always be about the drugs. It must not always be about something external. What can you say about this? Well, absolutely. I mean, chiropractors, we are holistic practitioners. We have a very popular saying, the power that made the body heals the body. And so I love the fact when a person comes to me and they have these problems, I'm going to offer you a real solution to try to help improve your particular situation and not just give you a medication which is going to cover a symptom. So we really want to offer a solution to the problem. And of course, as we age and we have more stress accumulating, we feel worse. Therefore, oftentimes it's hard to get out and exercise or have the motivation because we don't feel good. And then, of course, we don't have the motivation to eat good. So we start to eat worse and more. And so we become more and more unhealthy. And so I love the fact that once you start to see us and you start to feel better, you're going to start to make a little bit better, healthier decisions when it comes to eating, exercise. So our goal is to get to motivate you to exercise, eat better,
through starting to feel better, which chiropractic can help a person do. I see. And do you have anything to say to our friends out there when it comes to being healthy, when it comes to wellness, if you have a message for them? Yeah, being healthy is a lifestyle. It's a commitment. I wrote a book. It's called Doc Rob's Guide to Better Health and Wellness. And I talk about 5 things that we must do consistently. We must eat right. We must exercise. We must get the proper sleep. We must have the right mental attitude. Positive mental attitude is everything, and being strong in our thoughts. Also, that goes down to our children. They must see us be strong in what we do and be positive role models. Yes. And then the 5th thing is, of course, as a chiropractor, we talk about having a healthy nervous system. This organ here, your nervous system, is the most important organ in your body. It's more important than your heart. That's why it's encased in bone, and our skull protects our brain, our spine protects our spinal cord. This is our computer program. And so if it is malfunctioning, of course, we cannot be fully healthy. And so chiropractors, as you've learned today, we improve nerve function so your body can be as healthy as possible. So studies show when you're under regular chiropractic care, you get sick far less often. You're taking far less medication. So it's so beneficial to your overall health and well-being. I see. I'll probably be seeing Doc Rob more often now. I'll probably start later. All right, if you guys want to follow me and learn about how chiropractic can help your life, you can follow me on my Instagram at DocRob74. Our Facebook is Doc Rob's Chiropractic Clinic. There we talk about how to eat right, how to exercise, and of course chiropractic. So I look forward to seeing you guys in our clinics. We have Makati, Alabang, Quezon City, and Bacoor, Cavite. Thank you very much anyway, Dr. Rob. It was a pleasure to have you here, and I really get everything you're saying. I'm glad. It's motivated me to do something about it. Yes. Thank you very much, and you have You're so welcome. Thank you for having me. Alam ba ninyo, lahat ng sobra, bawal, masama. Pinainom ko na po siya ng King's Herbal. 5 days pa lang po. Nagulat kami. Tumayo na siya sa kwarto. Nilabutan. King's Herbal Plus, available soon in all Watsons nationwide. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Carrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Carrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Carrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Carrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Carrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng King's Herbal Food Supplement. Ako po ay nagkapasalamat kay Kari Herrera na ginawang kasangkapan ng Diyos upang matuklasan ang King's Herbal. Nagpapasalamat din ako kay Kuya Jess Obligar dahil sa tulong niya sa akin na binigay sa payo, sa pagturo niya sa akin sa pag-inom ng King's Herbal, na nakakatulong sa aking kalusugan. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil magaling na po ako sa aking karamdaman ngayon. At nagpapasalamat din po ako dahil nakilala ko ang King's Herbal. Salamat po kay Ka Ray, gayon din kay
Ma'am Vilma Mercurio. Ang aking maipapayo sa mga overfatigue na tinatawag, yung sobra sa trabaho. Alam ba ninyo, lahat ng sobra bawal, masama. Masama rin yung sobra sa pahinga, sapagkat yung iba, hating gabi na nagtatrabaho pa. Alam ba nyo ang epekto niyan pag kayo nagkaedad ng 60, doon nyo mararanasan yung sinasabi ko na huwag masyadong abusuhin ng katawan. Sapagkat yung iba sa kagustuhang yumaman, ang gabi ginagawa niyang araw sapagkat gusto niya makaahon sa buhay. Mahalin natin ang ating kalusugan sapagkat pagkasobra tayo sa trabaho at tayo nagkaroon ka ng karamdaman, wala rin kabuluhan ang ating inipon. Ang mapapayo ko sa inyo kung paano natin pinangangalagaan ang ating kalusugan, maging sa ating trabaho, huwag naman yung sobra ang pagtatrabaho. Masama rin naman yung gaya ng kakilala ko naman. Iba naman ang katwiran. Hindi bali raw tamad, hindi naman pagod. Mas maganda na yung medyo hindi sobra sa pagod at hindi naman sobra sa pahinga. Doon nga ako natawa sa kaibigan ko Hindi bali kang tamad, hindi naman ako pagod. Hindi ka mukha nung sobra sa trabaho, pagod na pagod. Kaya bawal din po yun. Ang aking paalala, alagaan ang ating kalusugan, yan po importante. Yan ang ating maipagmamalaking yaman kung tayo ay malusog at healthy ang ating pangangatawan. Ira, di ba dati nasa news ka? Di ba sobrang hectic ang schedule, over ang trabaho, di ba? Iba ang stress sa news. Nung nasa news kami, literal na 24/7. Kasi katulad nga ng sinasabi namin, hindi humihinto ang balita. Hindi rin kami humihintong magbalita. Pero alam mo, ang epekto nun sa akin is nawalan na ako ng gana sa maraming bagay. It came to a point where pagdadating ako sa bahay, pagkatapos ng shift ko, natutulog na lang ako. Hindi na ako lumalabas. Pati yung, di ba yung mga good time, minsan iinom ka sasama ka sa mga barkada mo, or magpupunta ka sa mga fun places. Ayoko na nun. Ang gusto ko na lang pagdating ko sa bahay, matulog. Kasi nasobrahan na ako, naubos na yung lakas ko dun sa trabaho ko na ayoko nang gumalaw. So paminsan, pag over ka sa trabaho or fatigue ka, ang nangyayari, nawawalan ka ng buhay o life, di ba? Nawawala. Outside your work. Oo. So ang maganda, pagka maiwasan ng fatigue, di ba? Meron tayong tinatawag na sakit chronic fatigue syndrome. Yes. Pag overwork ka o stress ka. Oo. So, para mawala yun o maibsan o para wag mangyari yun sa isang... Minsan kasi yung chronic fatigue syndrome na yan, kakaroon ng manifestation sa katawan Sa katawan. Magkakaroon ka ng sakit, oo. So, para maiwasan yung mga ganyan, kailangan matuto ka mag-relax. Yeah. Diba? Pinakamadali o easiest way to relax is breathe deeply. Yeah. Hinga malalim, pause for mga 10 counts, and blow slowly ng 10 counts din. Yan, ang isang way para medyo bawasan ng fatigue. Calming effect sa katawan natin. Tapos kailangan nating matutong, well, actually, hindi kasi, sa mga workaholic, mahirap kasing hilahin yan sa trabaho. Ang tinuro sa akin ng mga barkada ko, marami akong barkada dun sa mga new age na tinatawag. Di ba yung mga mahilig sa yoga? Di ba yung mga ganyan? Ang palaging sinasabi nilang term is, just let go. Bitawan mo, tumigil ka, just stop. Kung sa tingin mo, kung sobra na. Kung alam mo, kung ang tingin mo may maraming masakit sa katawan mo, pero pag pupunta ka sa doktor, wala naman silang makitang diferensya. Ang sabi ng mga new age friends ko, stress na yan.
stress na ang dahilan niyan, kaya nagkakaroon ka ng physical manifestation. Masakit, masakit na balakang, hindi mo maigalaw na braso, pero nagpa-doktor ka, walang difference. Nagpa-MRI ka, perfect yung katawan mo eh. Which reminds me, alam mo kay Ira, mayroon akong ninong. Lahat ng blood test niya, normal. Alam mo, namatay siya. Stress. Stress. Wala siyang sakit, walang diabetes, walang high blood. Yung over, pangit lahat ng doktor mo. Pag sasabihin natin, workout ka, marami akong kaibigan, perfect health, in the peak of their youth, na-stroke. Bakit? Kasi nasobrahan sa exercise, nasobrahan sa pagtakbo, nasobrahan sa pagbisikleta. Ayun, doon yun ay kinamatay nila. Over din kasi, no? Oo, over din. Hindi lahat ng sobra ay maganda. Or anything na sobra, hindi maganda. Yun nga. Kasi nga, sisingilin ka sa katandaan kung ano ang ginawa mong sobra ng kabataan mo. Sa aming pagbabalik, pag-usapan natin ang mga health goals para okay ang kalusugan. Okay ang kabuhayan sa pagbabalik ng Okras ng King. Pinainom ko na po siya ng King's Herbal. 5 days pa lang po. Nagulat kami. Tumayo na siya sa kwarto. Nilabutan. King's Herbal Plus, available soon in all Watsons nationwide. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng King's Herbal Food Supplement. Nais ko pong magpasalamat din kay Kare Herrera sa pagtuklas sa King's Herbal na siya pong nagamit ng pamilya ko. Hindi lang ako, pati mga anak at asawa ko. Kaya po, salamat po Kare at higit po sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Salamat po. Maraming salamat po kay Lord, tapos kay Rudy Salvacion, tapos kay Kare Herrera na nakatuklas ng King's Herbal. Maraming dahilan ang pagkakaroon ng meningitis at sobra o over ang epekto nito sa mga pamilya at sa mga taong dumaranas ng sakit na to, whether it be emotional, physical, or psychological. Ngayon, ikikwento sa atin na isang batang pasyente ng meningitis kung ano ang naging karanasan niya sa sakit na ito.
Magandang araw sa'yo, Ralph and Miss Lenny, ang mami ni Ralph. Ralph, di ba nag-meningitis ka recently lang? Yes, ma'am. Kailan? Noong July lang po. Ano naranasan mo nung July? Naranasan ko po noong July yung pananakit ko ng ulo. Oo. Ang pagsakit ng ulo mo, hindi masyado. May palala ng palala o paano? Biglang masakit na agad? Palala lang po ng palala. Pa-heavy ng sakit ng ulo mo. Tapos anong ginawa natin sa kanya nung nagreklamo ka kay mami mo? Ma, ang sakit ng ulo ko, di ba? Opo. One morning po, pagkagising niya, masakit ang ulo ko. Sabi ko naman, baka naman kaka-cellphone mo lang yan. Yan. Tapos po, sabi ko matulog ka, kumain ka muna, nag-breakfast po siya. After nun, sumuka na po siya ng pagkarami-rami. Tapos natulog na po siya. Yun na, pagising niya ng hapon, para na po siya nagdidiliryo. Na nagwawala na siya sa sobrang sakit ng ulo. Tapos dinala niyo siya sa ospital, no? Opo, dinala po namin siya ng PGH, kung saan-saan po, pina-check namin. Tapos ang ano nga po, MRI. Pina-MRI po namin siya twice agad. Tapos hindi po nakita, sabi baka sa ears, pati sa mata, pina-check din namin yung mata. Hanggang po, pumunta po kami ng Olonga po. Kasi sabi ng hipag ko, doon daw sa Olonga po, may kilala siyang doktor. Doon po namin pina-admit si Ralph. Oo. Tapos doon, hindi pa rin nakitang meningitis, di ba? Hindi pa rin. Pero po yung doctor sa may PGH po, nire-require niya po sa amin na i-try daw po pa CSF kasi parang tingin daw po niya meningitis. Tapos hindi lang agad dinagawa. Hindi po nagawa. Kasi po, nung i-admit ng PGH, hindi rin po kami pumayag kasi which is sinabi rin nila na maraming case ng COVID. Tapos hindi niya na kaya yung katawan niya, lagi siyang natutumba. Hindi na siya makatayo. Hindi na po makatayo. Kaya nung dinadala po namin ng ospital, naka-wheelchair na siya. So, dinala mo dito sa Maynila? Sa Maynila. Binalik po namin siya ng Manila. In-admit po siya sa Metropolitan Hospital. Tapos, doon na-diagnose ng meningitis? Doon na po. Nakalabas kayo after how many weeks sa hospital? Mga 3 weeks po. Ano napansin mong medyo nagbago sa kanya tapos niyang gumaling sa meningitis? After po nun, parang ano po siya. Mahina? Medyo mas sumasakit pa rin yung ulo niya. Tapos lagi pa rin siyang tulog kahit na naoperahan. Tulog ng tulog. Tulog ng tulog. Kaya tinanong ko yung neuro niya kung ganun ba yung effect. Sabi po, medyo matatagalan bago gumaling. Makarecover. Tapos, nakauwi ka na. Tapos, minentain yung mga gamot, iniinom niyo, di ba? Meron pang, may parang pauwing gamot, di ba? Home meds, kung tawagin. Saan pumasok ngayon yung King's Herbal? Ano po, nung one time po kasi parang naawa na ako sa anak ko kasi lumabas kami ng ospital ng September, December na, sabi ko malapit na magpasko, nakahiga pa rin siya sa higaan niya. September hanggang December? Opo. Tapos, sabi ko, bakit ganun, Doc? Mini-message ko yung doktor niya. Sabi ko, bakit yung anak ko ganun pa rin, parang hindi nagbago. Tapos nasakit-sakit pa rin po yung ulo niya. Sabi ni doktora, hintay lang natin kasi medyo matagal talagang gamutan. Sabi ko, prangkahin niyo na po ako, baka hindi na po talaga babalik sa dati. Lagi siya nakaupo, tapos mini-wheelchair mo na. O inaalalayan mo. Inaalalayan po siya sa bahay, pero lagi siyang tulog. Usually po, parang halos hindi na siya kumakain, puro tulog. Tapos gigising siya, masakit ulo ko. Tapos ginawa ko po, nag-research ako, sabi ko, ano kaya yung pwedeng idagdag na gamot? Baka merong pan. Kasi naisip ko, baka yung sa mga ugat po niya, may hindi nagpa-function sa ugat niya, kaya yun yung nagiging dahilan ng laging tulog. Kapag search ko po, ng sakit niya about sa meningitis, yung mga may testimony na about meningitis, napanood ko nga po yung sa King's Herbal. So, on your own, walang nag-recommend sa'yo? Anong buwan to? December? December po. Kasi nga, nung magpapasko na, ayaw mo siyang ganyan. So, kailan ka nag-start? Anong mga second week? Po ng December. Opo. Tapos, mga December 5 po yun. Pagka-check ko po, sabi ko sa husband ko, try natin to. Parang nakita ko maganda. Kasi yung testimony po doon, 2 weeks na lang yung buhay niya, bigla siyang tumayo, di ba po? Yung lalaki sa King's Herbal na unang nag-testimony. Kaya sabi ko, baka may pag-asa si Ralph, baka biglang maging okay, bumalik sa dati. Sabi ko sa husband ko, try natin 1 bottle. Ayun po. Pinainom ko na po siya ng King's Herbal. Mga 5 days pa lang po, nagulat kami. Tumayo na siya sa kwarto. Lumabas na po siya, pumunta na sa bahay ng lola niya. Nilabutan. Sabi ko sa asawa ko, tumayo na si Ralph. Oh, dire-diretso na po siya, lumabas na po. Pas pabalik-balik na siya. Sabi ko, anong napararamdaman mo? Masakit pa ba yung ulo mo? Hindi na, ma. Tapos kumakain na po siya. Opo, 5 days. Sabi ko, wala pang 1 week. Bago po magpasko,
okay na po siya. May picture nga po kami ng Pasko na okay na siya, kasama na namin. Parang 20 days nang nag-improve na siya. Tapos ngayon, dinidire-diretso pa niya yung King Dire-diretso Herbal. pa rin po. Ang inom niya is once a day. Hindi po, 3 times a day po yung inom niya. Pati nung December 5, Opo, December. 3 times a 3 day times talaga a day. inom niya. Di ba kasi medyo mapait nga ang King's Herbal, di ba? Buti iniinom mo. Opo. Nung una po, hindi ko, parang ayoko po yung lasa. Oo. Pero pinagtyagaan mo kasi 3 times a day mo bibigay yan. Pero ikaw, nung ininom mo, anong naramdaman mo? Para pong unti-unti po ang gumagaling. Naramdaman mo talaga? Opo. May change sa katawan mo? Opo. Kasi hindi natin malalaman yun eh. Siya lang makakapagsabi eh. Opo. Tapos po sabi nga niya, Mama, magbabasketball na ako. Kailan? December? Opo, December. Sabi ko, oh, katatapos mo lang, nakatayo ka lang, magbabasketball ka na. So malaki talagang naging tulong ng King's Herbal sa kanya, no? 'Di ba? Meron pa ba siyang gamot sa meningitis niya? Meron pa po. Para mga pang nerves, no? Ano po, Glucodex. 3 klase pa po yung iniinom niya. Meron pa yung sa seizure pati niya. Nung bago po na-operahan, panay seizure po niya. After, hindi na. Hindi na po. Tapos nung, sa ulo mo, yung parang may feeling bang change? Kasi di ba nung na-opera ka, iba ang feeling niyan eh. Para mabigat, di ba? Opo. Pero nung King's Herbal siya after, anong naramdaman mo sa ulo mo? Medyo gumana po. Meron pa po yung dito niya, yung inaangal niya rito, masakit pa. Nung nawala po yung sa ulo, dito naman lumipat kasi po meron siyang shunt papunta rito hanggang shunt. Sumasakit po yung gano'n. Kaya nung uminom po siya ng King's Herbal, hindi na. Kaala nga namin nung una, baka may lang yung hose. Kasi may hose po, di ba? bara. Pero po, opo, baka may nagbara. Pero nung uminom na po siya ng King's Herbal, hindi na po siya sumakit talaga. Wala na po siyang naramdaman. So, which means, sa epekto ng King's Herbal sa kanya, maganda, no, physically, and then of course dahil maganda yung pakiramdam niya emotionally, pati naman din sa pamilya. Nung tumayo na to at gusto mag-basketball, yung mommy at saka ang daddy, masaya na rin. Opo. Yung mother ko po na may case din na sa matris niya kasi dapat dati o-operahan. Yun po, ni-recommend po yung King's Herbal sa mother ko. Same po rin niya. Pag bumibili kami, pares din si mama, umiinom din po. Ngayon po, hindi na sumasakit yung kanyang bukol sa mattress. Maraming salamat sa pag-share nyo ng journey mo with meningitis at kung paano nakatulong ang King's Herbal sa iyong anak na pogi. Malaking tulong po talaga. Isang tanong na lang, nakakaputi ba King's Herbal? Ba't mistiso to? Sa tatay po. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you. King's Herbal Plus, available soon in all Watsons nationwide. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Kare Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan. Mahalagang paalala, ang King's Herbal ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng King's Herbal Food Supplement. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Kare Herrera, at ikaw po ay ginamit ng Panginoong Diyos na makatuklas ng
food supplement na King's Herbal. Salamat po sa Panginoong Diyos at natulungan po niya ako na wala po yung pagiging negatibo ko sa buhay at guide po niya ako sa maayos at maganda. Maraming pong salamat sa Panginoong Diyos. Kay Kahirera naman po, nagpapasalamat ako at nakadiscover po siya ng King's Herbal na nakakatulong po sa naramdaman ko po na sobrang sipon at sa dysmenorrhea po. Maraming salamat po. Ngayon, natutuwa na yung asawa ko, gawa ng wala na akong nararamdamang mga sakit. Araw-araw akong uminom ng King's Herbal. Pag ginagawa ko ito ng maintenance para lalong gumanda yung aking katawan. Ako po ay nagpapasalamat kay Kare Herrera, nakadiscover ng King's Herbal. Siya po ay ginamit ng Diyos upang kasangkapan para po makatulong sa aming may mga karamdaman. Higit po ako nagpapasalamat sa Diyos. Ako po ay nagpapasalamat kay Kare Herrera na ginawang kasangkapan ng Diyos upang matuklasan ang King's Herbal. Nagpapasalamat din ako kay Kuya Jess Obligar dahil sa tulong niya sa akin na binigay sa payo, sa pagturo niya sa akin sa pag-inom ng King's Herbal, nakakatulong sa aking katawan, sa aking kalusugan. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil magaling na po ako sa aking karamdaman ngayon. At nagpapasalamat din po ako dahil nakilala ko ang King's Herbal. Salamat po kay Ka Ray, gayon din kay Mama Vilma Mercurio. Nais ko pong magpasalamat rin kay Kare Herrera sa pagtuklas sa King's Herbal na siya pong nagamit ng pamilya ko. Hindi lang ako, pati mga anak at asawa ko. Kaya po, salamat po Kare at higit po sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Salamat po. Maraming salamat po kay Lord, tapos kay Rudy Salvacion, tapos kay Karen Herrera na nakatuklas ng King's Herbal. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood sa amin at patuloy na manunood linggo-linggo. Dito lang po, same King's Time, same King's Channel. Dito po sa programang makukuha ninyo ang healthy and wealthy discussion. Maraming salamat po. Magkwentuhan po tayo ulit next week, ha? At ito po si Dr. Cecil Katapang. Hatid namin mga balitang good vibes para okay ang kalusugan. Okay ang kabuhayan dito lang sa Oras ng Kings! Dating senador, tatay ng masa, sa ating special edition ng Oras ng Kings. Nakaka-harvest kami ng halos mga 2 truck na bangus. So, pag nakaka-harvest ang nanay ko, humihingi ako ng isang truck para pambigay ko rito sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng King's Herbal Food Supplement.
Iconic. Bold. Chill. IBC 13.